taong nag-aalangan, nahihiya, natatakot sabihin ang tunay nilang kalagayan at iba't iba ang dahilan. May mga taong gustong i-project, matatag sila na kahit anong problema kakayanin nila. May mga tao na gustong i-project, lahat ay okay sa kanila, lalo na sa kanilang pamilya. May mga tao naman na gustong i-preserve ang imahe ng kanilang pamilya. Kaya hindi sinasabi sa iba ang problema dahil ang problema pala ay isang miyembro ng pamilya. May mga tao naman na ayaw makaabala. Ano nga ba naman ang mapapala nila kung mag-open up sila sa iba? Kaawaan lang sila at ayaw nila yon. So bakit? Mag-open up pa. Kaya't ang tendency ng mga taong ganito, kinikimkim na lang sa kanilang kalooban sa mahabang panahon. Kaya't kapag na-corner mo, na heart-to-heart talk mo, bigla na lang aatungan. Kasi matagal na nilang dinadala ang lahat sa kanilang kalooban. Hindi natin kailangang kayanin ang lahat. Hindi ganon ang intention ng Diyos. Kaya ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan sa inyong pasanin, napapagod kayo, lapit sa akin at bibigyan ko kayo ng paghinga. And I don't think nang iniisip ng Panginoon dito nang sabihin niya ito ay yung pagod lang ng ating katawan dahil alam niya, madali yan eh. Pwedeng tayo na ang rumemedyo dyan. Mag-relax ka lang, mag-unwind ka lang, magpaspa ka, magpamassage ka, magbakasyon ka. Okay na ang pagod ng katawan. Pero ang tinutukoy ng Panginoon dyan ay yung pagod na siya lamang ang makapagbibigay ng kapahingahan, ang pagod ng ating kalooban. Dahil kumpara sa pagod ng katawan, mas mahirap mapagod ang puso at kalooban. Sapagkat po pwedeng hindi mo makikitang umiiyak ang mata, pero umiiyak na siya sa puso, sa loob niya. Hindi lang niya talaga maipakita. Brothers and sisters, the Lord knows the reason of our tears. Alam niya ang dahilan, hindi mo kinakailangan magsalita. Kapag pumatak ang iyong luha, ang mga luhang iyan ay parang nagiging letra sa mga mata ng Diyos. Nababasa na niya ang dahilan ng luha mo. Alam niya ang dahilan ng luhang iyan at pinapahalagahan niya ang luhang iyan. The Bible has it. God collects our tears in a bottle. Ilalagay niya, kinukolekta niya ang ating mga luha at inilalagay sa isang botelya. Anong ibig sabihin niyan? Pinapahalagahan niya ang luha mo sapagkat alam niyang hindi basta-basta papatak ang luhang yan. Kung hindi mahalaga ang bagay, lalong-lalo na ang tao na dahilan ng pagpatak ng luhang yan. Umapatak lang naman ang luha ng kusa dahil sa isang bagay, lalo na tao na mahalaga para sa iyo. At hindi lang alam ng Panginoon ang dahilan, hindi lang pinapahalagahan ng Panginoon ang luha na yan. To top it all, Book of Revelation, He will wipe away our tears. Papahirin niya ang luhang yan. Sapagkat walang matinong magulang ang magnanais na nakikitang laging umiiyak ang kanyang mabuting anak. Yung kanyang ang masamang anak, ayaw niyang umiiyak. Ikaw pa ba na nagpapakabuti niyang anak? Luke 11 verse 11. Kung kayong mga makasalanang ama ay ganyan sa inyong mga anak, how much more your Father in heaven? Kung ikaw na makasalanan, kahit makasalanan yung anak mo, ayaw mo umiyak, ang Diyos pa kaya na mabuti na ayaw niyang umiyak kahit ang anak niyang makasalanan, lalong-lalo na ang anak niyang nagsisikap na mamuhay sa kabutihan. And so do not be afraid to cry. Buti pa nga po nung bata tayo eh. Hindi tayo nahihiya, natatakot na umiyak eh. Bagyang kibot, iyak. Iyak ng iyak. Bakit? Kasi hindi pa natin kayang magsalita.